Mga pagkain at inuming nakakatulong mag-protect ng kidney. Alam niyo ba, ang kidney, tahimik lang na nagtatrabaho araw-araw. Pero kapag napabayaan, biglang ramdam ang bigat. Mas madali ang proteksyon kaysa gamutan. Marami ang nagtatanong, Dok, ano naman po ang pwede? Magandang balita. May mga pagkain at inumin na tumutulong mag-protect ng kidney. Kapag tama ang dami at paraan ng pagkain. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga pagkain at inuming simple lang, abot kaya, pero kayang mag-shield sa kidney. Hindi ito komplikado, hindi mahal. Practical tips na pwedeng gawin ng bawat pamilya. Parang doktor na kapamilya, ipapaliwanag ko ng malinaw, pero parang kwentuhan lang sa hapagkainan. Kaya kung gusto nyo ng health tips na madaling sundan at tunay na kapaki-pakinabang, huwag kalimutan. Mag-subscribe sa channel na ito, i-like ang video, at i-share sa mga mahal nyo sa buhay. Dahil ang kaalaman, kapag pinasa mo, mas maraming kidney ang mapoprotect. Sama-sama tayong mag-alaga ng kalusugan. Bakit mahalaga ang protection hindi lang iwas? Ang kidney ay parang filter ng katawan. Kung lagi itong napapagod, parang strainer na barado, unti-unting bumabagal ang trabaho. Kapag nabawasan ng stress, nabawasan ng overload, mas tumatagal ang function nito. Kaya ang goal natin, hindi perpekto, kundi balanse at mas maingat araw-araw. Isipin mo ganito, kung may favorite kang water jug, hindi mo naman hahayaan na mapuno ng dumi bago linisin ito, di ba? Ganoon din ang kidney. Mas madali itong magtrabaho kung hindi natin pinapabigat ang load. At tandaan, hindi lang iwas ang laban, hindi lang wag uminom ng soft drinks o wag magpakasobra sa maalat. Ang tunay na proteksyon ay yung may dagdag na tulong. Pagkain at inumin na nakakatulong magpalakas ng filter mismo. Parang may katimang kidney mo, hindi siya nag-iisa. Kapag may tamang suporta, mas tatagal ang tibay, mas tatagal ang serbisyo niya sa katawan mo. Kaya ang mindset natin, hindi lang avoid, kundi assist. Hindi lang bawas, kundi dagdag proteksyon. At dito papasok ang mga pagkain at inuming mag-shield sa kidney mo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Para hindi lang iwas, kundi tunay na proteksyon. Food number 1. Low potassium vegetables. Hindi lahat ng gulay ay pare-pareho sa kidney. May mga gulay na parang gentle lang sa filter ng katawan, hindi mabigat, hindi nakaka-overload. Mas ligtas na gulay. Repolyo, sayote, pipino, upo, at patula. Bakit okay ito? Hindi mataas sa potassium. Kaya hindi biglang bumibigat ang trabaho ng kidney. May fiber na tumutulong sa digestion para hindi lahat ng pressure ay sa kidney na pupunta. May tubig, parang natural hydration, nakakatulong mag-flush ng toxins ng hindi sobra. Tip: mas mabuti ang nilaga o ginisa ng kaunti kaysa prito. Kapag prito kasi, dagdag mantika, dagdag trabaho rin sa katawan. Isipin mo ganito, kung ang kidney ay parang washing machine, gusto natin yung load ay manageable. Kung puro mabibigat na gulay na mataas sa potassium, parang nilagyan mo ng mabigat na kumot at kumakalog ang makina. Pero kung repolyo, sayote, pipino, parang mga damit na magaan, kaya smooth ang ikot. At bonus pa, mura at madaling hanapin ang mga gulay na ito sa palengke. Hindi kailangan ng imported o mahal para makapag-protect ng kidney. Kaya kung magluluto ka ng ulam, subukan mong gawing bida ang mga gulay na ito. Pwede sa tinola, pwede sa ginisang sayote, pwede ring fresh pipino sa ensalada. Simple pero malaking tulong. Ang mindset, hindi lang basta kumain ng gulay, kundi piliin yung gulay na hindi magpapahirap sa kidney. Parang pagpili ng ka-team kung sino ang makakatulong magtagal ang tibay ng filter ng katawan. At tandaan, proteksyon ang habol natin hindi lang iwas. Kaya piliin ang gulay na magaan, masarap, at tunay na supportive sa kidney mo. Kung gulay ang magaan na ka-team ng kidney, kailangan din natin ng tamang protina. Pero tandaan, hindi lahat ng protina ay pare-pareho ang epekto. Food number 2. Tamang uri at dami ng protina. Kailangan pa rin ng protina ang katawan. Hindi pwedeng zero, kasi protina ang gamit ng muscles, balat, at immune system. Mas ligtas na options. Isda, konti lang, egg whites, at lean chicken. Tandaan, sobrang problema, hindi ang protina mismo. Kung sobra, parang binigyan mo ng tambak na labada ang kidney. Mapapagod siya. Pero kung tama lang, kaya niyang linisin at i-process ng maayos. Isipin mo ganito, ang protina ay parang gasolina.
Kung sakto ang lagay, smooth ang takbo ng kotse. Pero kung sobra, umaapaw, nasasayang, at nasisira ang makina. Ganoon din ang kidney. Hindi siya dapat binabaha ng sobra-sobrang protina. Kung may CKD, mas mahalaga ang portion control. Hindi ibig sabihin na bawal na ang protina, kundi kailangan lang sukatin. Halimbawa, isang maliit na piraso ng ista, hindi buong bilaw. Egg whites, hindi buong tray ng itlog. Lean chicken, hindi buong manok na fried. At tandaan, mas magaan ang protina mula sa isda at egg whites kaysa sa red meat. Ang mga ito ay karaniwang mas madaling tunawin at hindi nagiging sanhi ng labis na stress sa ating mga kidney. Samantalang ang baka at baboy, mas mabigat sa kidney, kaya mas safe kung piliin ang mas lean na sources tulad ng manok o isda. Ang tamang pagpili ng protina ay hindi lamang makatutulong sa kalusugan, kundi makatitiyak din ng mas balanse at masustansyang pagkain. Tip: pwede mong gawing simple. Isang maliit na serving ng ista sa tinola para sa masarap na lasa at nutrisyon, egg whites sa omelet na may fresh at crunchy gulay, o lean chicken sa nilaga na puno ng lasa at sustansya. Hindi kailangan bungga, basta sakto at nakapagbibigay ng sapat na energy para sa iyong mga aktibidad sa araw-araw. Ang mindset: proteksyon, hindi deprivation. Hindi natin tinatanggal ang protina kasi kailangan pa rin ng katawan. Ang ginagawa natin ay smart choice at tamang dami para hindi ma-overload ang kidney. Parang teamwork ulit. Binibigyan mo ng sapat na tulong ang katawan pero hindi mo pinapabigat ang trabaho ng filter. Kaya kung maghahanda ka ng ulam, isipin mo, sakto lang, hindi sobra. Yan ang tunay na proteksyon para sa kidney. Ka-GK, naniniwala ka ba sa sakto lang, hindi sobra? I-type ang 1 at 0 kung duda ka. Saan ka ba nanonood? I-comment mo na rin sa iba. Ngayon, usapang energy naman. Kasi kahit protina ay mahalaga, hindi pwedeng wala ring tamang carbs. Pero teka, hindi lahat ng healthy carbs ay automatic safe sa kidney. Food number 3. Tamang carbs para sa kidney. Maraming nagugulat dito. Akala kasi ng iba, basta healthy carbs, automatic safe na para sa kidney. Pero hindi ganon kasimple. Para sa kidney, mas ligtas ang white rice, kontrolado ang dami. Mais o kamote, kaunting bahagi lang. Bakit? Kasi ang kidney may sariling limitasyon at bawat tao ay maaaring may iba't ibang pangangailangan. Hindi ibig sabihin na masama ang brown rice sa lahat. Sa totoo lang, maganda ang brown rice para sa sugar control, kung kaya't ito ay popular sa mga taong may diabetes. Pero hindi lahat ng healthy food na mabuti para sa sugar ay healthy din para sa kidney. Ang mga nutrisyon na nakapagpapabuti sa asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng labis na strain sa kidney. Kaya't kailangan ng maingat na pagpili at tamang balanse sa diet. Isipin mo ganito, parang may dalawang boss ang katawan, si blood sugar at si kidney. Minsan, kung ano ang gusto ni blood sugar, brown rice, whole grains, medyo mabigat naman kay kidney dahil mas mataas ang potassium at phosphorus. Kaya kailangan natin ng balance. Kung white rice, oo, mas mabilis tumaas ang sugar. Pero kung kontrolado ang dami, isang maliit na cup lang, hindi bundok ng kanin, mas manageable para sa kidney. Sa katunayan, magandang practice ang pagtutok sa tamang portion size upang maiwasan ang labis na insulin spikes. Kung mais o kamote, maganda rin, pero kaunting bahagi lang. Hindi isang buong bandehado, dahil ang tamang paghahati-hati sa mga carbohydrates ay makatutulong din sa mas magandang balanse ng asukal sa dugo at sa overall health. Tip: pwede mong gawing combo, konting white rice plus gulay na low potassium tulad ng spinach o carrots para makatulong sa pagpapanatili ng tamang balanse sa iyong dieta. O kaya kamote bilang side dish, hindi main dish, dahil mas magaan ito para sa katawan. Parang teamwork ulit, binibigyan mo ng energy ang katawan, pero hindi mo binibigatan ng trabaho ng filter na siyang responsabale sa mga ito. Sa ganitong paraan, napanatili mong masarap ang pagkain habang sinisigurado rin ang kalusugan ng iyong mga organo. At tandaan, portion control ang susi. Hindi natin sinasabi na bawal ang carbs, kundi piliin at sukatin. Kung sobra, parang nilagyan mo ng sobrang bigat ang washing machine, mapapagod ang kidney. Pero kung sakto, smooth ang ikot, tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya mindset natin, hindi lang healthy sa sugar, kundi safe din sa kidney. Yan ang tunay na proteksyon. Smart carbs, sakto lang, at hindi overload. Kung carbs ang nagbibigay ng lakas,
Prutas naman ang nagbibigay ng proteksyon. Lalo na yung may antioxidants, parang shield laban sa stress ng katawan. Food number 4. Antioxidant-rich fruit. Mas ligtas na prutas. Apples, grapes, moderation, at berries kung available. Bakit nakakatulong? Suporta sa blood vessels, parang maintenance crew na naglilinis ng tubo para hindi barado. Mas kaunting kidney stress kaysa matamis na snacks. Imbes na refined sugar, natural sweetness na may kasamang vitamins at antioxidants. Isipin mo ganito, kung ang katawan ay bahay, ang antioxidants ay parang mga repairman na pumipigil sa kalawang. Kapag may kalawang, madaling masira ang tubo. Kapag may antioxidants, mas tumatagal ang tibay ng blood vessels at mas magaan ang trabaho ng kidney. Pero reminder, huwag gawing juice, mas mabuti ang whole fruit. Bakit? Kasi kapag juice, nawawala ang fiber, naiwan ang concentrated sugar. Parang tinanggal mo ang safety net, tapos puro tamis na lang ang pumasok. Ang kidney, mas nahihirapan kapag biglang taas ng sugar. Tip: kung gusto mong kumain ng prutas, gawing pang snack ang isang mansanas o ilang pirasong ubas. Kung berries, kahit konti lang, malaking tulong na. Hindi kailangan isang buong bowl, moderation pa rin. At bonus, mas satisfying ang whole fruit kasi may fiber, kaya busog ka agad. Hindi tulad ng juice na mabilis lang, tapos gutom ulit. Kaya mindset natin, piliin ang prutas na antioxidant-rich, kainin ng buo, at huwag sobra. Parang may ka-team ulit ang kidney mo. May mga prutas na tumutulong magbawas ng stress at magbigay ng proteksyon. Hindi lahat ng matamis ay masama, basta tama ang pili at tama ang dami. Yan ang tunay na proteksyon para sa kidney. Siyempre, hindi lang pagkain ang usapan. Ang inumin, malaking factor din. At walang tatalo sa pinaka-basic, tubig pero tamang dami lang. Inumin number 1, tubig, tamang dami. Tubig pa rin ang pinakamahalaga. Ito ang parang lifeline ng kidney. Tumutulong mag-flush ng toxins at nagpapagaan ang trabaho ng filter ng katawan. Pero tandaan, hindi rin dapat sobra at hindi rin dapat kulang. Simple guide, light yellow na ihi ay okay. Kung sobrang clear na parang distilled water, baka sobra ang inom. Kung dark yellow o parang concentrated juice, kulang naman. Isipin mo ganito, ang kidney ay parang washing machine. Kung kulang ang tubig, hirap maglinis, parang dry wash. Kung sobra naman, parang binaha, hindi rin efficient. Ang tamang dami, sakto lang para smooth ang ikot. Kung may CKD, sundin ang payo ng doktor tungkol sa dami ng tubig. Hindi pwedeng generic rule, kasi iba-iba ang kondisyon ng bawat pasyente. May mga pagkakataon na kailangan limitahan ng tubig para hindi mag-swelling. At may mga sitwasyon na kailangan dagdagan para maiwasan ang dehydration. Tip: huwag hintayin ang sobrang uhaw bago uminom. Mas maganda ang paunti-unti, parang sip lang kada oras. At iwasan ang biglang 1 litrong lagok. Mas mabigat yon sa kidney. Kaya mindset natin, hindi lang basta inom ng tubig, kundi tamang dami, tamang timing. Yan ang tunay na proteksyon. Simple, mura, pero powerful para sa kidney. Inumin number 2. Simple, unsweetened options. Pwede pa minsan-minsan, barley water at alabat. Walang asukal. Maganda ito kasi natural. Walang dagdag na refined sugar at may konting benepisyo sa katawan. Pero tandaan, hindi gamot, hindi araw-araw at iwas sa sobrang dami. Isipin mo ganito, parang vitamins na extra support. Kung paminsan-minsan nakakatulong magbigay ng ginhawa. Pero kung araw-araw at sobra, pwedeng maging dagdag load sa kidney. Halimbawa, ang barley water ay refreshing, pero kung sobra, pwedeng magdagdag ng potassium. Ang salabat naman, nakaka-comfort sa tiyan at lalamunan. Pero kung nilalagyan ng asukal, nawawala ang benepisyo at nagiging dagdag stress pa sa kidney. Kaya ang sikreto, simple lang, walang halo at sakto lang ang dami. Kung may CKD, laging itanong sa doktor bago gawing habit ang kahit anong inumin. Kasi bawat pasyente, iba ang kondisyon. Ang safe para sa isa, pwedeng hindi safe para sa iba. Tip: gawin itong pang special occasion o pangpalit sa soft drinks. Mas mabuti pa rin ang tubig bilang mainstay, tapos paminsan-minsan lang ang barley o salabat. Kaya mindset natin, hindi lahat ng natural ay pwedeng unlimited. Piliin, sukatin, at huwag gawing araw-araw. Yan ang tunay na proteksyon para sa kidney. Pero kahit natural o healthy ang choices, tandaan,
may hangganan pa rin. Sobra ay laging problema para sa kidney. Kahit healthy, may dapat limit. Kahit mabuti ang pagkain, kapag sobra, nagiging problema rin. Kapag sobra sa asin ay problema. Kahit sea salt o pink salt pa yan, kapag sobra, dagdag pressure sa kidney. Processed health food ay delikado. Kahit may label na organic chips o protein bar, kung puno ng preservatives at sodium, hindi pa rin magaan sa filter ng katawan. Sugary drinks, nagdudulot ng kidney stress. Kahit fruit-flavored o natural sweetener, kapag puro tamis, dagdag trabaho pa rin sa kidney. Balance ang susi. Isipin mo ganito, parang may timbangan ng katawan. Kung isang side puro healthy pero sobrang dami, bumabagsak pa rin ang balanse. Ang kidney ayaw ng extremes. Gusto niya yung sakto lang, manageable. Tip: kung mahilig ka sa prutas, piliin ang whole fruit kaysa juice. Kung mahilig ka sa asin, bawasan ang dagdag na toyo o patis. Kung gusto mo ng snacks, piliin ang sariwang gulay sticks kaysa processed na healthy chips. Ang mindset: hindi dahil healthy ay unlimited na. Kahit mabuti, kapag sobra, nagiging pabigat. Kaya ang tunay na proteksyon para sa kidney ay balance at tamang dami. Yan ang sikreto. Hindi lang pili ng healthy, kundi pili ng sakto. At mas lalo pang importante ito para sa mga may kondisyon. Sino nga ba ang dapat doble ingat sa dami? Yan ang pag-uusapan natin. Sino ang dapat mas maingat sa dami? Mas pantayan kung ikaw ay may CKD, may diabetes, may high blood, at may edad forte pataas. Bakit? Kasi sa mga ganitong kondisyon, mas sensitibo ang kidney. Parang filter na medyo lumana, kaya kailangan mas maingat sa load na binibigay natin. Keyline: healthy food plus maling dami ay problema pa rin. Kahit prutas, gulay o protina, kung sobra, nagiging pabigat. Isipin mo ganito, kung may washing machine na matagal ng gamit, hindi mo naman lalagyan ng sobrang kumot at kumot, di ba? Dapat sakto lang ang load para hindi masira. Ganoon din ang kidney, lalo na kung may CKD, diabetes o high blood. Tip: kung edad forte pataas, mas maganda nang maging conscious sa portion sizes. Hindi ibig sabihin na bawal, kundi mas maingat. Parang budget, kahit maganda ang kita, kung sobra ang gastos, problema pa rin. Kaya mindset natin, hindi lang healthy ang choice, kundi healthy ang dami. Yan ang tunay na proteksyon para sa kidney. Sakto, balance, at maingat araw-araw. Kaya para hindi nakakalito, gawin nating simple. Ito ang mga practical na hakbang na pwede mong simulan agad. Practical takeaways. Hindi kailangang mahal o komplikado. Simple na pagkain, kontrol sa dami, mas maraming lutong bahay, at mas kaunting processed food. Ang proteksyon sa kidney hindi rocket science. Nasa simpleng choices lang araw-araw. Isipin mo ganito, kung may kusina ka, mas madali mong bantayan ang asin, mantika at tamis. Pero kung puro processed food, parang binigay mo ang control sa factory. Hindi mo alam kung gaano karaming sodium o preservatives ang nakatago. Kaya mas panalo ang lutong bahay. Kahit simpleng nilagang gulay, tinolang manok o ensaladang pipino, mas safe kaysa instant noodles o canned goods. Kontrol sa dami ang susi. Kahit healthy, kung sobra, nagiging pabigat pa rin sa kidney. Parang budget. Kahit maganda ang kita, kung walang kontrol sa gastos, nauubos pa rin. At tandaan, mas madaling mag-protect kaysa mag-dialysis. Dialysis ay parang emergency repair. Mahal, mahirap, at nakakapagod. Pero kung ngayon pa lang, simple at maingat ang choices mo, hindi mo na kailangang dumating sa puntong yon. Kaya mindset natin, prevention over cure. Simple, mura, at practical ang proteksyon, at mas magaan sa katawan at sa bulsa. At dyan papasok ang pinakamahalagang mensahe, mas madaling mag-protect kaysa mag-dialysis. Prevention ang tunay na panalo. Mga kapamilya, nakita natin, hindi kailangang mahal, hindi kailangang komplikado. Ang proteksyon sa kidney ay nasa araw-araw na choices natin. Isang maliit na choice araw-araw, malaking proteksyon para sa kidney. Sama-sama tayong mag-alaga ng kalusugan. Tandaan, mas madaling mag-protect kaysa mag-dialysis. Kung ngayon pa lang, maingat na tayo. Mas tatagal ang tibay ng kidney at mas gagaan ang buhay. Kaya challenge ko sa inyo, sa susunod na kain, tanungin ang sarili, ito ba ay dagdag proteksyon o dagdag problema? Kung proteksyon,
Go! Kung problema, bawas o palit. At kung gusto nyo pang matuto ng practical health tips na kapamilya style, huwag kalimutan, mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at i-share sa mga mahal nyo sa buhay. Dahil ang kaalaman, kapag ipinasa mo, mas maraming kidney ang mapoprotect. Yan ang tunay na kapamilya care. Sama-sama, mas malusog, mas masaya. Sa susunod, kailan at anong lab tests ang dapat gawin para sa kidney?